Gusto mo bang malinawan sa mga isyu tungkol sa iyong mga karapatan? Narito na ang legal na usapan na nagbibigay linaw sa mga legal na katanungan mula sa karapatang pantao, batas trapiko, kontrata, ari-arian hanggang sa mga usaping pamilya at iba pa. Kasama ang Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter. Pag-uusapan natin yan sa paraang simple, malinaw at madaling maintindihan. Legal na usapan. Kabrigada, 4 na minuto, makalipas po ang alas 8 ng umaga at syempre kayo pa rin po ay nakikinig sa ating programang Tira Brigada with special segment every Saturday na legal na usapan. Kasama po mga kabrigada ang mga abogado mula ho sa Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter. Ay, type ko yan. Pero bago ang lahat mga kabrigada, nako, ipapaalala ko muna ho sa inyo na dapat alas 8 na ng umaga. O, nakapag-agahan na dapat ang inyong mga chikiting. Tama! Yan. Make sure lang po mga kabrigada na kung ano man po ang ating ipinapakain sa kanila, yan po ay healthy. Iwasan po natin mga kabrigada yung mga sugary, yung mga matatamis. Yan, katulad po mga kabrigada ng mga soft drinks, candy mga kabrigada na maaari pong maka-apekto mga kabrigada sa kanilang kalusugan at sa kanilang development. Yan, lagi pong ipinapaalala ng mga eksperto, ng mga doktor mga kabrigada na gawing nutritious lagi ang pagkain ng ating mga anak. Lalong-lalo na mga kabrigada kung nasa infant and toddler stage pa lamang iyan. Tama! Yan! At syempre mga kabrigada, ganun din sa pagpili po mga kabrigada ng vitamins, di ba? Dahil bilang isang nanay, bilang isang magulang, na talagang ang goal natin ay mapanatili pong healthy at masuportahan mga kabrigada ang overall development ng ating mga chikiting. Ay, type ko yan. Kung sa vitamins naman mga kabrigada kayo po ay namumroblema, baka pwede po sa inyong mga kabrigada ang ating Yummy Vit. Yan, ang ating Yummy Vit mga kabrigada ay pwede po sa mga infant, mga 6 months hanggang 2 years old, meron po yung oral drops. At kung gusto nyo naman po mga kabrigada for 3 years old hanggang 15 years old, ang Yummy Vit syrup naman po ang para. Type ko yan. Tama! Yan. Gustong-gusto yan ng chikiting mga kabrigada dahil yung anak ko nga po 2 years old. Actually, nandito siya ngayon, ang Google. Talagang kapag nakita na niya nang inilabas sa ref ang Yummy Vit, abay tuwang-tuwa na. May ganun? Ito sa mga paborito niyang inumin. Kasi minsan may gamot, 'di ba? Para sa ubo, sipon. Pero pag nakita niya na yung Yummy Vit, nako, napalakpak. May ganun? Dahil po mga kabrigada, masarap siya. Plus, yung mga bit-bit pa po mga kabrigada, ang nutrients niya na para po sa development ng ating mga chikiting. Siyempre, ang ating Yummy Vit mga kabrigada ay available sa mga otorisadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Meron ho niyan mga kabrigada sa South Star Drugs, sa Mercury Drug Store, sa The Generics Pharmacy, Generica mga kabrigada, sa Carl Andre Drug Store, at sa mga lokal na parmasya na malapit sa inyong mga lugar. Ay, type ko yan. Tama! Sige, dire-diretso na ho tayo mga kabrigada sa ating usapin ngayong umaga. Kasama ho natin ngayong umaga si Attorney Ferdinand Aguirre at si Attorney Robert Hilarion Pulya. Yan. Mula po mga kabrigada sa Integrated Bar of the Philippines, Batangas Chapter. Mga sir, pagbati po muna sa ating mga tagapakinig at mga nanonood ng ating Facebook Live. Magandang umaga po, ma'am. Para sa binabati namin ang inyong mga taga-subaybay. Actually, attorney, bago pa kayo umupo, may mga tanong na agad ako nakikita. Nung pagsabi ko ay about sa kontrata, may mga nagliliparan na agad ng mga tanong sa ating comment section. Sige, mamaya bibigyan natin ng daan yan, attorney. Pero ano ba gagang pwede nating itawag? Attorney Ferdinand? Ferdinand ba? Tama na, sir? Or Ferdy na lang po. Ferdy and Attorney Robert. Rob na lang po. Rob na lang. Sige, si Attorney Rob at si Attorney Ferdy. Sige, sila po mga kabrigada nating makakasama ngayong umaga. Kaya kung yung mga katanungan ninyo, sige, keep it coming lang. Dahil bago matapos ang ating segment mga kabrigada, babasahin natin, itatanong natin yan sa kanila. Naku, wag naman sanang paduguin ninyong ulo at pasakitin ninyong ulo ng ating mga ng ating mga kasama abogado sa problema ninyo pagdating sa kontrata. Pero sige na, simulan na ho natin. Mga sir, ang ating usapan ngayong umaga. Ito po, pag sinabi po kasing kontrata, ano po ba talaga ang ibig sabihin niyan sa simpleng salita? Sige, So, Attorney Rob. Apo.
So yung definition po ng contract is provided po sa ating civil code, specifically po sa Article 1305, na kung saan a contract is a meeting of minds between two persons whereby one binds himself with respect to the other to give something or to render some service. So sa madaling salita po, mako-consider natin na meron ng isang kontrata basta magkaroon ng kasunduan ang dalawa o higit pang partido patungkol sa object o yung subject matter o kung alin yung dapat ibigay, gawin o di dapat gawin, cause or yung consideration o yung rason kung bakit pumapasok ang isang partido sa isang kontrata at kanilang binibigay ng malinaw ang kanilang consent o yung pagpayag sa nasabing kasunduan. So, lahat po ba, attorney, ng kasunduan sa trabaho man, sa upa, sa serbisyo ay tinuturing po na kontrata sa mata ng batas? Opo. Basta po pasok yung mga nabanggit ko kaninang mga elemento, yung yung consent. Kailangan yung pong object. pumasok yung mga elemento sa ating batas. Kasi okay. pwede ba tayong magkasundo na tama ang isang bagay pero hindi kontrata yun. Hindi, iba pong kasunduan, ibig kong sabihin. So, with regards sa kasunduan na contract, kung sasabihin natin, dapat ay nandun yung elements ng nakasaad dito sa ating mga batas. Oo, balikan lang ho natin. Ano nga po yung elements na yun, sir? Elements. Yung una po ay yung consent. Consent. Yung consent Oo. po. Pagpayag. Kailangan may pagpayag ang dalawang panig. Oo. Pangalawa po is yung object o yung mga dapat napagkasundo ang gawin Okay. ng bawat partido. To give, to do, or not to do, or not to give. Okay. So kung ganoon, sir, bakit marami po sa halimbawa sa ating mga kababayan, sa mga Pilipino, ang parang takot laging pumasok sa isang kontrata? Parang pag pipirma na ng kontrata, ay, wag na. Hindi, atras na ako. Parang nagdadalawang isip na silang pumasok sa isang kasunduan, sa isang kontrata. Bakit po kaya gano'n sa tingin ninyo po bilang isang abogado? Ma'am, pagka ako ang tatanungin ninyo, mas mabuti nga po yung merong written na contract. Compare nyo dun sa kasunduan, yung kontrata na hindi nakasulat, hindi black and white. Kasi pagka yan, dokumento, kailangan nyo permahan yan yung kontrata. At least mababasa mo at malinaw ang nakasulat doon. Hindi after some time, magkaiba na kayo ng interpretasyon. Ay, ganito sabi mo dati. Ay, hindi naman ganyan na sabi ko. So, kung yan ay nakasulat, black and white, huwag kayong matakot. Basahin nyo muna ng maayos at alamin niyo ano ba talaga nilalaman yan. At kung kayo ay sumasang-ayon o yan talagang inyong napag-usapan at pinagkasunduan, wala naman pong masama na kayo ay lumagda sa isang kontrata. Kontrata. Opo. Attorney Rob, baka may idadagdag ka. Okay na po. Sige po. So, yung kasi napapansin ko 'di ba? Mas okay sa atin, sa ating mga Pilipino, yung verbal agreement laang. Pero pagdating ng oras, pag nagka-problema, ayun, doon ang problema. Yun nga po. Oo. So, pagka may problema na, mas mahirap yung alamin ngayon kasi hindi na lalo sila nag-agree ano ba yung naunang pinagkasundan o napag-usapan. Oo. Minsan kasi ay may hindi na tumutupad o kung hindi naman natin yan napagkasunduan kahit yun ang napagkasunduan. So Yes, walang ebidensya, walang pagbabasehan. Wala akong natatandaan na yan ang ating... Totoo. Kadalasan deny. Madaling i-deny. nagde-deny na. Tama si Robert, madaling i-deny. Oo. And with that mga kabrigada sige, sa simula pa lang nakikita nyo na kung ano po yung importansya ng pagkakaroon ng kontrata. Written mga kabrigada, hindi yung verbal. Kasi kontrata naman, masasabi bang kontrata ang verbal agreement? Hindi naman huyata. Yes, ma'am. Okay. Ang contract is either verbal or written. May mga iba lang pong kontrata na may sinasabi sa batas na kailangan yan ay nakasulat o kailangan yan ay notaryado o kailangan yan ay formal, ibig sabihin. Oo. So, ibig sabihin, mas mabigat kung written. Hindi po. Ang bearing niya. Pareho lang po. Pareho lang po silang obligatory. Pareho lang po silang enforceable. Ang point ko lang po, kaya mas prefer ko yung nakasulat ay walang tanggihan pagkatapos. Okay. Mas malinaw. Mas in malinaw. short. Yun. Pero ito, papasokin natin, attorney, yung usapan pagdating po sa kontrata sa employment. Employment contracts.
Oo. Kailangan ba talagang may kontrata bago po magsimula ng trabaho o sapat na yung usapan na laang? So, ayun po, gaya nga po ng nasabi ni Attorney Ferdy kanina na valid naman po ang contract kahit verbal. Hindi naman po kailangan na magkaroon muna na i-formalize yung employment contract into writing bago makapagsimula magtrabaho. So, as long as yung nabanggit kaninang elemento ay present, meron na mako-consider na siyang isang empleyado at pwede na siyang magsimula magtrabaho. So, sa atin po kasing batas at sa mga nagiging decisions po ng Supreme Court, ang pinakamahalaga po is para ma-consider na isang empleyado yung tao is yung tinatawag nating fourfold test. Na kung saan, as long as present po itong apat na to, considered na siya as employee kahit wala pong formalized written contract. Ang apat na ito is, yung una po is selection and engagement of the employee. Pangalawa is payment of wages, so yung pagbabayad ng sahod. Pangatlo ay yung power of dismissal, na kung saan kung may nagawang mali or yung mga, kung sa batas po natin ay authorized at just cause for termination, pwede pong tanggalin yung empleyado at will nung ng nag-empleyo. At ang pangatlo is yung power, at yung pang-apat rather is yung power of control, yung pinakamahalaga, na kung saan dapat may, kumbaga may kapangyarihan makapagbigay ng kung ano ang dapat gawin ng isang empleyado. Yun po. Yan. Tsaka ma'am, may kaunti akong dagdag. Kasi may batas tayo regarding dito sa kasambahay. Like, meron yan. Makikita niyo yung contract na require nila na written yung contract ng employment ng kasambahay. Oo. So, kailangan talagang merong kontratang written sa ganoon. Special lang po yan. Kasi may meron talaga pong batas na sinasabi nila, ito, dapat may kontrata ka na written. Gato format ng iyong kontrata na. Oh, okay. Oo. So, ibig sabihin, ito kalinawan. Kasi baka isipin ng ating mga tagapakinig. Oo, sige, magtatrabaho ko sa inyo pero kailangan ko muna ng kontrata. Papirmahin mo muna ako. So, pwede naman na usap muna. Yes, ma'am. Pwede naman na wala talagang written contract. Isang contract of employment. Oo, kaso paano yun, attorney? Paano ba i-defend halimbawa kung syempre bilang isang empleyado, tatatak sa akin kung anong napag-usapan namin. Pero kung ang employer ay nakalimot, paano po yun? Paano ma-justify na, di ba sabi niyo ho sa akin, paano po bang ganoon? Yan pa rin po. Kaya mas mabuti pa rin ang merong written. Ayun. Kahit inaalaw ng batas yung verbal, pero mas mabigat pa din yung written. Yes, ma'am. Ang sa akin, mahirap na yung naasa tayo doon sa character at saka palabra de honor. Medyo nababawasan na talagang may isang salita. Kaya mas mabuti. Hindi lang salita, nakasulat. Oo, nakasulat. Kasi minsan din, yan din yung mga verbal na yan ang hinuhugutan minsan ng mga problema ng relationship problem. Di ba? Tunay po. Tunay. Kasi ang pagbabasehan din ng kausap ay sige, pagbabasehan ko, magtitiwala ako sa iyong salita, pero pagdating ng oras sa binawi, yun na. Kagkakasakitan ng damdamin. Kaya mas maigi nga talaga ng mga kabrigada na may written contract. Kapag may kontrata po ba, attorney, sa trabaho, ano ang obligasyon ng employer at ano naman ang karapatan ng empleyado? With regards po sa mga obligation, ang karamihan po dito is nakasaad na sa ating labor code. Meron tayo na minimum. Minimum wage. Hindi lang po wage. Pati po doon sa sinasaad? Wage, number of hours, overtime pay, condition of work, safety. Lahat po ay may sinasabi na po ang ating batas. So, depende syempre kung anong posisyon, anong trabaho ang pinapasukan, 'di ba, attorney? Hindi lalo na pag doon sa hazard, kasi kung hindi naman masyadong hazard, halimbawa office lang, 'di ba? Admin works. Unless kung lalabas ka.
Pwede bang ganoon? Paano kaya yun, attorney? parang ako nahirapan. Basta po hindi lalabag dito sa ating labor standards na tinatawag. Okay. Basta naka-follow mga kabrigada doon sa labor Sa code. labor code. Oo. So, okay tayo dyan. Kung may nakasulat daw ho sa kontrata pero labag sa labor code, alin daw po ang masusunod? Masusunod po lagi ang batas at ang lahat batas. po ng provision, terms, condition ng anumang kontrata na labag sa batas ay void po. Oy, okay. Oo, kaya kailangan, kung ikaw po mga kabrigada ay papasok ng trabaho, maging pamilyar sa labor code. Kasi baka pumirma ka ng kontrata, tapos biglang pagdating ng oras, hindi mo binasa mga kabrigada yung kontrata, pagdating ng oras, sinabi ng employer mo, pumirma ka dito hindi ka napapalag. Diba? Pero according nga po mga kabrigada, kina Attorney Rob at kay Attorney Ferdy, yan. So, mas mananaig po mga kabrigada ang labor code. Yan. Valid po ba ang kontrata kung pinapirma ang empleyado ng mabilisan at walang paliwanag? Sa sa batas po, ito po ay voidable. Hindi ibig sabihin po ng voidable is yung valid po Valid siya sa una. po siya sa simula Sa hanggang simula. i-annul siya. Apo, Kasi ganun po. ano pa natin? Sa Ang premise is lahat po tayo is reasonable, lahat po tayo ay sane, and before mo pinirmahan yung isang dokumento ay ito ay nabasa mo at naintindihan mo. Naintindihan. So kung sakaling sa katunayan ay hindi ganoon ang nangyari, at basta ka na lang pumirma sa isang dokumento na hindi mo man lang binasa o hindi mo naintindihan, so yung pong consent na tinatawag kanina, yun po ay sasabihin natin na nagkameron ng defect with regard sa consent. Hindi mo pala alam ang iyong napasukan. Nakasulat. Pinirmahan mo na lang. kaya po nagiging voidable yung contract. Okay. So, ito naman, para sa ating mga tagapakinig, hindi na kailangan pang ipaliwanag clause by clause. Oo. Number by number. Oo, yung kontrata ng iyong employer. Oo. Depende rin, ma'am. Pagka ang isang tao ay medyo sabihin natin na hindi naintindihan niya yung language group, kung ano yung Oo. ginamit Oo. kailangan niya talagang explain. Explain. Ipaliwanag na hanggang tiyakin na naintindihan niya. Ganun din po yung medyo mahirap umintindi na tao or hindi nakapag-aral, kailangan niyo talaga pong isa-isahin at explain nang masigurado nyo na naintindihan niya yung nakasulat. Pero 'di ba, attorney, minsan kasi may mga may mga pasaway din ng mga employer 'Di Tunay ba? po. Marami rin po. Madami. parang by experience yata yun. Yung madami na parang ang ginagawa, tinatrap na lang nila yung kanilang mga nakukuha na mga gustong magtrabaho sa kanila. Ganoon. So, minsan hindi na nila pinapaliwanag or may mga nakasaad sa kontrata na labag pala. Oo. Or kaya hindi na nagiging pantay, mas advantage sila kumpara doon sa mga empleyado. Tsaka po sa economics, ang to maximize profit. totoo. Medyo nasasagasaan yung ibang namang karapatan ng Ayan. So, yan ha. First pa lang tayo ha. First gap pa lang mga kabrigada ng ating programa. Marami na kayong agad nalalaman. Meron pa mamaya. May mga katanungan na din mga kabrigada sa ating na lumalaki biglang maliit kong mata sa mga katanungan ninyo. Mamaya bibigyan natin ng daan yan. Bibilisan namin para mas marami kaming ma-accommodate na mga tanong mula po sa ating mga tagapakinig ngayong umaga. Pero bago ang lahat mga kabrigada, papaalala ko muna sa inyo ang ating Power Cells Herbal Capsule. Huwag niyong kalilimutan mga kabrigada. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Kabrigada, nagpapatuloy tayo sa ating programa. Alas 8:26 na at ang oras na yan mga kabrigada, ihatid sa atin ang ating standout ES4 Multivitamins Capsule para naman huyan sa ating mga teenager na anak. Type ko yan. Dahil po mga kabrigada, kailangan din natin ng vitamin sa ating mga teenager dahil hindi po sa lahat ng pagkakataon malakas po ang kanilang resistensya, malakas po ang kanilang pangangatawan. May pagkakataon din mga kabrigada na talagang susuko tayo sa nangyayari pa ba naman ngayon mga kabrigada. Katulad ngayon,
January, dapat malamig ang panahon. Pero nung mga nakaraang araw, medyo masakit ang init ng araw sa ating balat. Tama! Diba? Sa mga ganyan po mga kabrigadang pabago-bagong panahon, madali po mga kabrigadang humina ang ating resistensya, lalong-lalo na sa mga teenager. Sabihin pa natin sa teenager, yan yung peak mga kabrigada ng kanilang kalakasan. Pero minsan po kasi, wag niyong hahayaan, lalong-lalo na sa mga nanay, sa mga tatay, wag niyong hahayaan na hindi po sinusuportahan yan. Dahil balang araw, kapag nagkaedad po mga kabrigada, ako nga ganun naalala ko noon nung teenager ako mga kabrigada, kahit magpalipas ng gutom, carry lang. Kahit mga kabrigada, sumakit na yung likod sa kung ano-anong mga ginagawa sa school activities mga kabrigada, sige lang. Ngayon, pagtapak ng 30, parang kalahati na yata ng energy ko mga kabrigada ay nawala. Kaya lagi sinasabi ko, talagang kailangang alagaan mga kabrigada habang teenager pa, habang bata pa ang ating kalusugan. Nang sa ganon, hindi po yan bumawi mga kabrigada kapag tayo ay nagkakaedad na. Tama! Kung nung teenager sana ako, may standout ES4 na di sana siguro nakapagbawi-bawi ako kay Ganun? pero wala ngayon lang ito, kaya swerte yung mga teenager ngayon. Yan yung standout ES4 multivitamins capsule mga kabrigada, marami po yan mga kabrigada ang mga nutrients. Meron ho yung taurine, chlorella growth factor, niacinamide, iron, calcium, vitamins A, C, D, E at B complex. Anong kalain mo? Ang dami. Sana all. Diba? Standout ES4 multivitamins capsule mga kabrigada, always stand out. Tama! Yan. Siyempre, available po yan sa mga otorisadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Meron ho yan mga kabrigada sa The Generics Pharmacy, Generica, South Star Drug at Mercury Drugstore, pati na rin po sa Carl Andre Drugstore. Type ko yan. Sige, dire-diretso tayo mga kabrigada sa ating pinag-uusapan. Kanina mga kabrigada, sinimulan natin yung employment contracts. Pero may isa pa akong tanong mga sir sa employment contracts. Ano po ba ang dapat gawin ng isang empleyado kung hindi sumusunod o hindi po sinusunod ng employer ang napagkasunduan sa kontrata? Yun. Silang gumawa ng kontrata, silang hindi sumunod. Ibang klase, no? So, unang-una po, yung po muna mga internal arrangements po sa isang empleyado. So, kailangan muna nating dumulog sa kanilang human resource department upang tingnan natin kung ma-resolve ba internally yung problema. Kung pangalawa at hindi pa rin po, i-check po natin yung employment contract kung may provision po pagdating sa dispute resolution. Kasi una-una muna dapat idulog ito sa in-appoint, kumbaga sa kontrata na taga-ayos ng magiging problema between the employer and employee. At pangatlo naman po ay pwede na po tayong maghain ng ating reklamo sa DOLE. Opo. Oo, yun. So, kasi ang nangyayari ngayon, sir, kapag may hindi nasunod sa kontrata, DOLE agad. So, dapat pala muna, minsan kasi nawawalan sila ng tiwala sa HR nila. Oo, mga sir. Kasi, syempre, under management pa rin yun ng employer, di ba? Kaya minsan ang choice talaga nila, DOLE na agad. Oo, wala na. Hindi na ako magpapakita pa sa HR namin, di ba? So, yan ang kadalasan po mga kabrigadang nagiging senaryo pagdating po mga kabrigada sa employment contracts. Puntahan naman natin mga kabrigada ang lease contract sa mga paupahan. Yan, marami yan. Oo, marami yan dito. So, ito naman po, kailangan bang may written contract kapag umupa ng bahay o pwesto o pwede na rin po ang verbal agreement? Ayan po. So, babalik po tayo sa kanina. Pwede po ang verbal agreement. Pero, provide po sa ating batas na kailangan siya ay reduced into public document o yung naka-written format at notaryado. Pero ang rason dito is hindi para sa validity ng kontrata, kundi para sa convenience ng parties at pagprotekta sa mga third persons. Okay. Kasi kahit ako nag-isip sabi ko, umupa din ako pero wala din naman akong pinirmahan na kontrata. Pero minsan kasi talaga, depende na din yan sa usap. Tsaka ikaw ang uupa doon sa sa property ng isang tao. So dapat alam mo din yung mga responsibilidad mo doon, di ba?
Oo, sa ganoon. Ano po ba ang karaniwang laman ng isang lease contract na dapat bantayan ng umuupa at nagpapaupa? Mga laman po. Apo. Sige. Parang So, madudugo, ang okay. kalimitan po Madami-dami to. with regards sa lease contract. So, ang una, sinasabi nating lease premise, ano ba mismo yung inuupahan? Dapat ay malinaw. Baka akala nila buong property, yung pala ay portion lang ng property. Pangalawa, gaano ba katagal? At magkano? Magkano ang renta, ang upa? At papaano ito babayaran? So, basically, yun po yung main. All the rest, with regards sa payment ng utilities, with regards sa maintenance ng sabihin natin cleanliness noong inuupahan, with regards sa papaano pagka may nasira, sino ang magpapagawa. So may nakikita rin po ako na sa nagiging part na rin ng kontrata ngayon yung pagbabayad ng amilyar doon sa nirerentahan na structure. So marami pong pwedeng maipasok with regards sa lease contract. Yung iba, meron bang karapatan yan para ako ang naupa pero pwede ko rin paupahan sa iba. So meron din po mga ganyan minsan. Meron din po, sige, pagka kayo nagtayo dito, papaano? Kasi nagkakaroon po ng problema minsan. Yung naupa, nagtatayo ng structure doon sa isang lupa na kanyang inuupahan. Tapos maya-maya, nakapangalan pala sa kanya yung permanent structure, nagtatayo ng bahay. Nakapangalan sa kanya yung bahay. May tax declaration na sarili yung bahay, pero yung lupa, nakapangalan talaga doon sa tunay na may-ari. So, papaano po pagkatapos? Nagkakaproblema minsan. Ay sino magbabayad? Papaano tatanggalin agad yan? Meron po ng conflict kasi magkakaiba na. Kasi sa batas natin, kung akin ang lupa, lahat ng nakatayo dito ay akin. Ay nangyayari ngayon, nagpatayo yung umuupa, nakapangalan sa kanya. So kanino? Sa kanya ba, sa akin? So marami pong kailangan tingnan with regards sa lease contract, pero yung pong main na sinasabi ko na ito muna, alin ba yung inuupahan para alam mo mismo hanggang saan ang may karapatan ka. Kung ako na umuupa, dahil po pag ang upa, ibig sabihin ako ang gumagamit, yung enjoyment, yung utilization nung isang property is nasa akin, pati possession, at ang kapalit naman is yung pagbabayad ko ng renta. So mahalaga po muna yung premise, ano ba mismo yung inuupahan, hanggang kailan ba ang upa, magkano ang upa. So yung basic po yan na tatlong unang tinitingnan natin with regards sa lease contract. Robert, baka Attorney Rob, baka may gusto kang idagdag? Ayun po, tsaka rin po yung pagdating sa renewal or yung termination, kung may mga na ilagay sa lease contract na agreement na hindi mo dapat gawin tas nagawa ng umuupa, isa po yun sa mga rason kung para mapawalang bisa ang isang lease contract. Kailangan po. Okay. Attorney Ferdy, babalikan ko lang kasi pwede palang isama o sa kasunduan na yung pagbabayad ng amilyar. Pwede pala yun. Sa experience ko, ma'am, may mga nakikita na ako ng mga lease contract na kasama pa yun. Ang malimit kong nakikita ngayon, yung bayad do sa structure, babae mo upa sa bahay. So yung amilyar ng bahay ay ang nagbabayad ay yung umuupa. Pero yung amilyar ng lupa is yung nagpapaupa pa rin. So may mga na-experience, nakikita ko gano'n ng mga kontrata na kasama. So wala naman pong problema kasi hindi naman po siya labag sa batas or yung ganong kasunduan. So ayos lang po rin po. Pero more and more na medyo nakikita ko po yun. Pati na yung hindi nabanggit kanina, yung delivery ng advance and deposit. So, yun din po, isang common na provision lagi sa lease contract. Opo. Meron po ba, idadagdag lang, attorney, meron po bang sinasabi ang batas pagdating po doon sa 1 month advance, 1 month deposit? Minsan po kasi sinasabi ng ibang ng mga nagpapaupa, 2 months advance, 3 months advance, 1 month deposit. Pwede po bang pataas ng pataas iyon? Wala po ba yung limit sa ganoon? Sa advance po, kalimitan wala sa advance. Yung deposit,
Hindi ko man matandaan kung merong batas mismo na nag-govern kasi mostly sa amin nakikita na lang namin sa practice to. Sige po. Oo. Ito, pwede po bang basta na lamang paalisin ang umuupa kahit may kontrata pa? Technically po, hindi. Kasi may kontrata sila at kung ano nakasaad sa kontrata, ayun yung batas na nag-govern sa relationship ng umuupa at nagpapaupa. So, hindi nyo basta-basta pwedeng paalisin na lang yan. And with that, sir, in relation, kung ayaw tumupad ng landlord o tenant sa napag-usapan, ano ang pwedeng legal na hakbang? So, unang-una po, idudulog po natin sa barangay ang ating problema na kung saan itatry po ng barangay na pag-ayusin ang dalawang partido. Oo. Yan po. So, kung magkakasundo, di okay. Okay po. Paano po pag hindi nagkasundo? Yun ang masakit. Yeah. Oo. So, enforcement of contract, kalimitan. Kung ako ang umuupa, so i-enforce ko yung kontrata. Kung ako yung nagpapaupa at ang hindi tumutupad ay yung umuupa, ay papalayasin ko. So, this is demand to, bali, terminate ko yung contract and i-eject ko yung umuupa. Oo, eto, paano attorney kung halimbawa na-enforce nga, sige, pinayagan o hindi pa tapos ang kontrata mo. O sige, papayagan kitang mag-stay pa sa inuupahan mo, pero ginigipit yung nag-uupa para umalis ng kanya, ng kusa. Iyan po ba ay may grounds pa din? Yes po. May paglabag. May paglabag pa rin. Ibig ko sabihin, yung kung kasunduan, yung obligation is kailangan mo to pa rin in good faith. So, kung ayaw mo to pa rin at gumagawa ka ng ibang mga pamamaraan para bisitin lang yung kabilang partido. So, baka mamaya may aspeto pa ng kriminal na pwede may kaso sa iyo Ayun, with regards to that. madagdagan. Sa mga kontrata naman po natin, laging may kasamang damages pagka hindi ka tumutupad. So, marami pong pwedeng remedyo, pero ang pinakamaganda pa po lagi is yung ano tawag natin dito? Yung amicable na settlement at kung paano mapag-usapan ng maayos na pagkatapos ay hindi naman po yung magkagalit pa. At least po ay kung ano man ang diferensya is napag-usapan at naayos. Yun po ang pinakamaganda lagi kaysa pumunta kayo sa ibang venue. So malinaw po yan mga kabrigada ha. Yan naman ay pagdating sa lease contract. Kaya yung mga umuupa dyan, baka naman, simulan nyo na. Simulan nyo na i-review kung may mga written kayo or kung hindi man mga kabrigada, yung mga verbal. At baka na rin mga kabrigada, nagkakaroon na ng paglabag. Yung mga umuupa at nagpapaupa, of course. Nang sa gayon ay alam ninyo yung karapatan hanggang saan lang yung limitasyon ng bawat isa mga kabrigada. Nang sa gayon ay hindi po nagkakagulo kasi ang pangat naman, 'di ba? Doon ka umuupa tapos not in good terms kayo nung landlord. Parang ang pangit noon, 'di ba? Makakatulog ka pa kaya sa gabi ng maayos kapag ganoon. O kahit ikaw po yung landlord, tas may problema ka sa tenant mo, 'di ba? Masakit 'yun sa masakit sa ulo kapag ganoon. So para maiwasan natin, mas maiging malinaw. Saka mas maganda po yung medyo hindi naman sobrang haba. Kung hindi naman kinakailangan. Para at least kaunti lang paghihintayin ninyo at huwag nyo na i-renew kung talagang hindi magkakasundo kaysa dun sa sobrang haba ng term ng inyong lease contract ay simula pa lang ay hindi na nagkakasundo at nagkakaayos ay lalong pinapahirap ang buhay ng isa't isa. Pagdating po sa lease contract, attorney, ilan po yung minimum na period ng pag-release dapat? Pagka po sa batas natin, ang minimum lang is pagka, anong term nga natin dito? Yung by month. Yung implied na, Implied lease. So, implied lease is every month. Every month. Every month. So, pagka patuloy, kung natapos na yung kontrata, patuloy kang tumatanggap ng renta. So, ang implication po, is yung kontrata nyo ngayon, hindi kagaya nung nauna. Kung tatapos na yung term nung nauna, ngayon po is buwan-buwan na lang. Buwan-buwan. So after certain month, pwede na rin kayong paalisin. Paalisin. At so, isang buwan. At hindi naman po pwede na
open-ended na ako uupa hanggang gusto. Hanggang gusto. Lagi pong may period na tinatawag ang isang lease contract. So, pwede namang long-term na pangmatagalan, pero hindi mo po pwedeng indefinite. So, yun ma'am. Kailangan malinaw yun. Malinaw. Yung Malinaw period po na dapat. yun. Sa kontrata. Oo. Sige. Oo. Yan. Oo. Para naman po yan mga kabrigada sa mga nagpapaupa. Ha? Mayroon pa tayo. Pag-uusapan natin mga kabrigada sa pagbabalik. Yung service contract naman or kontrata sa serbisyo. Itong kadalasan na hindi natin binibigyan ng focus yung kontrata sa serbisyo. Lalong-lalo na kung may mga ipapaayos sa bahay. Ganoon. Sige. Malaman natin mga kabrigada ha. Dito pa rin yan sa ating programang Tira Brigada mga kabrigada with a special segment mga kabrigada every Saturday na legal na usapan. Pero bago ang lahat, isa laang po ang malinaw. Hindi ka naman po mag-undergo sa mga kontratang ito kung ikaw po mga kabrigada mismo ay sinisingil ng iyong katawan. Dahil nagkaroon ka ng paglabag sa mga itinalaga niya mga kabrigada kung paano siya alagaan. Diba? Kaya kailangan po mga kabrigada, everyday binibigyan natin ng focus yung pagpapalakas ng ating resistensya. Pagpapalakas po mga kabrigada ng ating katawan. Kabrigada. Ang ating Power Cells Herbal Capsule mga kabrigada, that is a food supplement, natural, 100% herbal mga kabrigada. So, hindi po yan nagkakaroon ng anumang side effects, hindi po yan tinitira ang ating kidney, ang ating atay mga kabrigada. Safe po mga kabrigada ang ating Power Cells Herbal Capsule. Kaya naman mga kabrigada, kung pagpapalakas laang ng resistensya ang inyong goal, na yan mga kabrigada. Power Cells Herbal Capsule, may bawang, mustard seed, cinnamon bark, cayenne pepper mga kabrigada, pinag-isa sa isang capsule. Type ko Power yan. Cells Herbal Capsule mga kabrigada, tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Kabrigada, alas 8:50 na at ang oras po mong iyan mga kabrigada atid sa atin ng ating Guard C Plus with Zinc. Dire-diretso na tayo mga kabrigada sa ating mga usapin at konting kembot na laang. Sige. Atin naman pong pag-usapan mga kabrigada kasama sa ng Attorney Rob at Attorney Ferdy ay tungkol naman po sa service contracts. Yan. Mga sir, ito daw ho, kapag kumukuha po ng contractor, ng freelancer o service provider, kailan po nagkakaroon ng kontrata? So, Yan, sige. At sige, Attorney Rob. so yun nga po, kagaya po nung nabanggit kanina, kung ito po verbal, kung kailan magtugma at saka ang mga kasunduan at kung kailan nila na ilahad ang kanilang consent na pumasok sa isang kontrata, at kung ito naman po ay may written contract upon signing po ng mga parties. So, basta pagka sinabi natin na kontrata, pagka sa general definition natin, is upon the meeting of the minds with regards to the object and with regards to sa kanilang ano ba yung obligation ng bawat isa, ano ba yung pinapatungkulan ng kanilang kontrata. Basta po nagtugma. So, nag-meet yung minds, sabi nga, upon the meeting of the minds. So, generally may contract na po yan. Okay. So, ano po ang dapat na malinaw sa service contract para po maiwasan ang away at hindi pagkakaintindihan? Kung ako man tatanungin lagi yung deliverables, dapat po ay Ano ang gagawin? Ano ang gagawin, kung kasi kalimitan po dito nagkakaroon ng kaguluhan dahil sa nagiging substandard ang gawa. Laging usapan ngayon, laging substandard ditong trabaho. So, mahalaga po na sa kontrata pa lang, kung yan ay written, nakalagay pati ano bang materials ang gagamitin mo. Para lang po maiwasan yung gulo sa huli. So, ang i-define muna natin, ito yung trabaho at papaano gagawin ang trabahong ito. Then, kalimitan, gaano katagal gagawin ang trabaho na to at magkano. So, ang sa experience ko rin, ma'am, lagi may mga magtatanong sa opisina dahil may problema sila sa kanilang contractor. Hindi nagagawa, hindi natatapos o pangit ang pagkakagawa. So, sa simula't-simula, dapat po is malinaw na agad sa kanila. Ito ang aking expected result. At ito dapat. So, ito dapat yung mangyari. So, i-define nyo na agad sa simula pa lang. Kaysa sa gitna may gustong baguhin, ayaw baguhin ng isa. Kasi hindi naman yun yung kanyang pinasok. Ibig ko sabihin.
So hindi siya hindi siya nakipagkasundo na ay lalo na po yung design minsan kasi masakit sa loob ng isang architect contractor. So yung kanyang vision ay hindi pa rin nagtutugma doon sa vision ng nagpapagawa. Kaya nagkakameron tuloy ng sigalot sa gitna. Oo. At syempre tama yung attorney na dapat detalyado na. Kasi baka nagpapagawa ka pala ng bakod tapos iba yung trabaho ng nakuha mong contractor. Ibang usapan 'yon, 'di ba? Magulo. Magulo. So mas maganda po simula pa lang define ano yung scope at ano yung nung gagawin at malinaw po sa bawat isa. Pareho sila ng sabi nga yung vision nila sa gustong proyekto, gustong mangyari pagkatapos is mas maganda na pareho sila ng iniisip. Apo, para kasi pipili ka rin lang lalo na sa mga nagpapagawa ng structure ng mga bahay ay minsan lang magpapagawa ng bahay. Ay ayusin na simula pa lang para stressful po siya sa tunay. Oo, saka dapat kung tayo ang pipili ng gagawa, i-make sure mo na yung makakasundo mo. 'Di ba? Kasi kinuha mo, hindi mo pala kasundo. At saka subok na. Yes, isa din yun. So magtanong-tanong, tingnan ano yung character, ano yung reputation ng gagawa. I-verify qualifications kung talagang qualified yung contractor. And initial meeting ay dapat medyo palagay ang loob nung makikipagkontrata kaysa sa initial meeting ay parang hindi na hindi na magkasundo, yun pa ang na-approve. Mabigat ng kausap ay kukunin mo pa. So pumapasok ka sa sakit ng ulo, ibig ko sabihin pag ganun ang diskarte na gagawin. Po. Ano po ba ang pwedeng gawin? Ito po, kung hindi po maayos o hindi natapos ang serbisyong napagkasunduan. So, yun po. Sa batas po natin, marami po tayong pwedeng gawin o options in case po hindi naging maayos o naging natapos yung serbisyo na pagkasunduan. So, unang-una po in general, para po sa lahat ng kontrata, hindi lang naman po ito limited sa construction contracts is yung rescission or fulfillment with damages na kung sa ibig sabihin po nun pwede po nating ipabaliwala na yung kontrata at bumalik sa unang na nature ng parties bago sila pumasok sa kontrata, or pwede namang ipatuloy pa rin sa o yung tinatawag nating specific performance sa courts, or pwede ring mag-claim po ng damages against the contractor kung hindi po natapos yung napagkasunduan. With regards ma'am sa specific performance, so kino-compel yung dapat na gumawa para gawin niya. So perform your obligation. If not, pwedeng iba ang gagawa, ikaw magbayad. So kung hindi kayang gawin o wala pala sa tunay kakayanan o expertise para gawin, so pwedeng iba ang gagawa pero siya magbabayad. So yun lang sa specific performance na natin. Ganun po ang pwedeng mangyari. Oo. Ito, kahit ako napatanong nga, pwede nga ba talaga, attorney? Pwede bang hindi magbayad kung hindi satisfactory ang serbisyo? At ano po ang tamang proseso kapag ano? Yan po lagi ang nagiging problema ngayon. Common problem pala. Lagi po. Marami kasing pumupunta nagtatanong with regards sa nagiging problema nila lalo na sa construction ng structure. Na hindi satisfied, then ayaw bayaran. Dahil nagkasundo naman sila kung ano ang goal. Yun nga po nagkasundo sila sa goal pero iba pala nasa isip nung isa kung ano yung vision niya. Iba pala yun. So, kaya po nagkaka-problema Kasi pagka sinabi natin, itong structure, itong plano, itong anong tawag natin, itong materials. Pagka po nagawa yan, in accordance do sa specific nung plans at saka nung materials na sinasabi, so may karapatan naman siya na mabayaran. So, pwede naman i-compel kung hindi pala hindi ka satisfied, mapapangitan ka sa gawa. Pero yun ang nasa plano.
So wala kang magagawa, kailangan bayaran mo. Natupad pa rin naman Natupad yung po goal. yung plano. Oo. Ibig ko sabihin. Yun, At yun. yung plano na yon na part ng contract, yun yung ginawa. Ginawa. Oo. So hindi ka pwedeng natatakas ka sa iyong obligasyon na bayaran dahil iba pala nasa isip mo. Iba ang gusto mong, iba ang vision mo na, ng end product. Halimbawa, attorney, ko magkaroon ng written contract, pwede bang ilagay sa clause yun na kung hindi natapos ang serbisyong napagkasunduan, ganito ang gagawin, bla bla bla. Or kung hindi ako satisfactory sa iyong ginawa, ganito, bla bla bla. Pwede ba yun isama sa isang written contract? Pwede po kung papayag yung parties. Kasi Oo. medyo problematic din yung pagka hindi ako satisfied at hindi ko nagustuhan dahil medyo subjective. Kung wala kayong common na pagbabasehan, paano ba ano yung end result na kailangan mangyari. Kaya nga po Oo. may drawing na may plano na So pagka po medyo subjective na pagka hindi ako satisfied, hindi ako nagandahan, ay wala palang basis at ang ano mo yun, hindi ko lang gusto. Oo. So medyo subjective. So hindi rin naman po sabi nga advisable na gano'n ang gagawin. So mas maganda pa rin po na may ibang basis bukod doon sa inyong kagustuhan lang with regards to that. So may plano, may sketch, may kalimitan, may model nga May model, ginagawa. oo. So mas maganda po yung may gano'n. At least ito malinaw na ito ang aking gagawin. Kung ako mapapasok baka mamaya hindi mo pala gusto, hindi mo ako babayaran. Kaya nga. Hindi ako papasok Lugi. hindi ako papasok ng kontrata sa iyo. Totoo din. Yan po. So, yan. Malinaw po yun, mga kabrigada, ha? Pagdating po sa service contracts. Sa ating pagbabalik, mga kabrigada, may konting, may mga konti pa akong katanungan. Pero, sige, titingnan natin kung makakasama. Siguro 2 question na lang. Then, bigyan natin, mga kabrigada, yung, kasi mga ilang question bang nakita ko dito kanina. Bibigyan natin ng daan. At meron lang, attorney, na isang katanong na mukhang hindi related sa ating pinag-uusapan. Pero, baka sakaling masagot din naman Sige po. yung katanungan ng ating tagapakinig ngayong umaga. Sige, mga kabrigada, ha? Sa ating pagbabalik, yung makatanungan nyo naman ang ating bibigyan po, mga kabrigada, ng puwang. Dito po yan sa ating programa. Pero bago ang lahat muna, mga kabrigada, no? Sumakit na ba ulo ninyo? So, ano ba talaga, brigada, Mel? Verbal o written? Nako. Depende ho yan sa inyo. Pero sabi nga po, mga kabrigada, ng mga kasama ho nating abogado, mas maigi po, mga kabrigada, kung isusulat natin iyan. Nang mas malinaw at may may mapagbabasehan. Ha? Isang paalala po yan, mga kabrigada, mula ho sa ating Power Cells Herbal Capsule. Tulog ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Kabrigada, huling yugto ng ating legal na usapan, mga kabrigada. 6 na minuto makalipas po, mga kabrigada, ang 9:09 ng umaga at ang bahagang ito ay hatid sa atin ng ating Drive Max Herbal Capsule, mga kabrigada. Ito lang muna, dagdag kaalaman laang muna. Sa Pilipinas po, mga kabrigada, nangunguna pa rin ho ang cardiovascular disease, cancer, high blood pressure at diabetes bilang sanhi po ng pagkamatay. Yan po yung mga kondisyon na madalas galing po, mga kabrigada, sa unhealthy lifestyle. Kaya mahalaga ang pag-iwas po sa bisyo, tamang pagkain at regular po, mga kabrigada, na ehersisyo. Kapag humina ang katawan, apektado po ang lahat. Lalong-lalo na po, mga kabrigada, ang oras ninyo kasama ang inyong mga misis. Tama! Alam nyo ba yon? Kaya alagaan po, mga kabrigada, ang sarili para mas magawa po ang mga bagay-bagay na mahalaga. Lalo na po, mga kabrigada, pagdating sa baytime niyo ni misis. Palalang hatid po, mga kabrigada, ng ating Drive Max Capsule. Kasangga mo lagi para po, mga kabrigada, laging ganado. Tama! Ha? At laging malakas at laging ready 24 oras. Type ko yan. Available po yan ang ating Drive Max Herbal Capsule sa mga otorisadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Meron ho yan sa Carl Andre Drug Store, sa South Star Drug, sa Mercury Drug Stores, mga kabrigada, nationwide. Meron din ho yan sa Generica, The Generics Pharmacy, at take note, mga kabrigada, abangan ninyo ang ating Drive Max, mga kabrigada, ay meron na ho yung buy twos. Ibig sabihin, 2 capsule, mga kabrigada, sa isang pack lang. Yan.
pwedeng nyo na hong mabili niyan ang ating Drive Max Plus Herbal Capsule. Tama! Sige, dire-diretso na tayo mga kabrigada ha sa ating legal na usapan. Isisingit ko lang na tanong, very madali lang po mga sir. Ano po ba yung ibig sabihin ng breach of contract? Kasi halos laging napapakinggan ko yan. Ano ho bang ibig sabihin ng breach of contract? Pag sinabing breach of contract. Sige So, po. sa madaling salita po, may isa pong obligasyon ang isang partido na hindi nagawa. O ito, hindi madalas alam to ng karamihan, pero hindi lang siya sa hindi paggawa o maaari ding ma-consider as breach of contract kung sobrang na-delay ang isang partido sa pagtupad sa kanyang obligasyon. Lumampas na sa itinakdang parang date of accomplishment, parang Opo. ganoon. Ganoon pala yun. Kasi minsan kadalasan pag sinasabing breach of contract, ay hindi mo to nasunod. So breach of contract ka na. Pero even pala yung period. And with that, sir, ano po yung mga simpleng paalala natin sa ating mga tagapakinig bago pumirma ng anumang kontrata sa trabaho man, upa man, or sa serbisyo man? Attorney Ferdy. Bago pumirma, siguraduhin na nabasa ng mabuti at naintindihan lahat ng nakasulat. Kasi baka mamaya, basta na lang. Bahala na. Hindi po maaari yon. Kasi lalo na po pagka nakasulat. Kasi pagka po kayo pumasok sa isang kontrata, sinasabi nga natin, yan ang batas sa pagitan ninyo ng iyong kakontrata. So kung ano man ang terms and condition ng contract, kailangan po nabasa mo ng maayos, naunawaan mo at handa kang tuparin yung mga nakaatang na obligasyon sa iyo base doon sa kontrata na yon. So, yun po ang pinaka-basic na handa kang tuparin at payag ka. Gagawin mo. So, pagka pumasok ka, sabi nga natin, you must perform your obligation in good faith. So, tutuparin mo kung ano yung nakasulat. At handa kang tuparin yun at maluwag sa loob mo. Kaya ka nga pumasok, hindi pwede po yung mabigat sa loob mo, paano mo gagawin? Pagkatapos ay labag para sa kalooban mo, yung pinapasok na yan. So, mag-ingat po tayo, wag tayong pumasok sa isang bagay na hindi natin kayang gampanan o hindi natin kayang. So, pwede ba yun, attorney, na halimbawa, may kontratang ibinigay sa akin, pwede ba munang pag-isipan ko muna, pag-aralan ko muna ang laman ng kontratang ito bago ko pirmahan? Opo, Pwede bang pag-isipan, ganoon? pag-aralan, i-renegotiate ninyo yung mga terms kung talagang hindi ka makatanggap-tanggap at medyo alanganin, i-renegotiate ninyo hanggat meron kayo ng isang kaso doon na pareho kayong sumasang-ayon. Yun po ang concept natin ng kaso doon na kontrata. Pareho kayo sang-ayon. So kung kung ginawa yan ng isang partido at ibinigay sa iyo, pinapabasa sa iyo, meron pa naman pong chance na i-renegotiate ninyo yung terms and conditions nito. Para maging acceptable kung hindi acceptable sa inyo yung unang version na ipinakita. Okay, malinaw yun. Kasi minsan, lalong-lalo na pagdating sa employment contract sa attorney, pag sabi, tanggap ka na itong kontrata, pirma agad. Wala na. Wala nang basa-basa. So, syempre, overwhelmed ka na. Tanggap na ako At diba? may pangangailangan na kumita. So, Yes. medyo, kaya nga po sa batas natin, pinapangalagaan po lagi yung manggagawa. So, mas pumapabor po sa ang ating batas doon sa mga manggagawa. Attorney Rob, baka ikaw po ay Eto may paalala din sa ating mga tagapakinig. Isa pa po ding paalala na mahalaga, kailangan natin pong i-verify yung identity ng other party na ating papasukin. Lalo na kung yung kakontrata natin ay hindi mismo yung taong yun, kundi appointed lang or yung agent. Kailangan nating makita kung talagang siya ay may authority o in-appoint mismo ng ating initial na kakontract. Kasi mahirap na po kung pumasok tayo sa kontrata tapos hindi naman pala po yun yung taong dapat nating katransaksyon o wala talaga siyang authority at nagpapanggap lamang. Mahirap po yun pag ganun. Oo, wala kang babalikan kapag sasabihin mo, katransaksyon ko is kung representative ng kumpanya, paano kung nagsabi yung kumpanya, hindi naman namin yung representative? Wala. Wala po. Wala kang magagawa. Oo. Kaya tama yun. I-validate. Yung kung sino ang katransaksyon. Dito po muna tayo sa ating mga katanungan. Kasama po yung ating mga tagapakinig ngayong umaga. Galing po kay Len F.
ano to, FARE o FAIR? Yan, sige. Paano po kapag yan, yung sa kontrata, hindi nasunod? Ang sabi daw, 6 months tataas ang sahod. Pero mag 2 years na, ganun pa rin ang sahod. Ano po kaya ang pwedeng sagot dito, mga sir? Yan. Kung written contract, ma'am, yan, at malinaw na nakasaad na sinabi nung employer na after 6 months, you are entitled for a salary increase kung ano man, kung magkano, at hindi nasusunod, lagi pong may karapatan to enforce kung ano yung nakasulat, kasi nga yan po yung batas sa pagitan ng partido. So hindi po tinupad, so you are now entitled to pursue para ma-enforce po yung terms and conditions. So papaano? So yung unang sabi, internal muna. If not, saka kayo pumunta sa ibang venue. Pwede pumunta ng DOLE kung hindi maayos internally. Internally. Yan. Apo. Sige. Meron po bang 13-month pay ang kontrata kahit private, isang katiwala daw siya? Ano ba? Meron po bang 13-month pay? Sa kontrata siguro. Ang 13-month pay kasi is mandated po talaga po yan yan Opo. So mandated kailangan ng batas po yung 13-month pay sa mga empleyado natin. So kailangan po talaga yan na sundin. Yan po. Kung babalikan ninyo mga kabrigada, yung ating napag-usapan last week and last week, yung first Saturday po mga kabrigada ng January, napag-usapan natin doon yung karapatan ng mga empleyado, at yung sunod naman mga kabrigada ay sa mga employer. So pwede nyo po pakinggan ulit yun. Ma'am Len, yung yan, meron tayo yan sa YouTube, ina-upload natin yung every segment po ng ating legal na usapan sa YouTube, meron po niyan, at ipinapost din po natin yan sa ating Facebook page. Okay? Sige. Sige. Ibang klase naman, ibang kontrata naman itong tinatanong ni Ma'am Ella Villanueva Kontrata pa rin po yun. Totoo. Ito po. Ito medyo hiwalay lang siya, attorney, sa ating topic ngayong umaga, pero isasama ko na din. Magtatanong lang daw po siya, matatawag po sa kanila ang lupa kung ito po ay walang kasulatan o katibayan. Paano po kaya mahahati ang lupa sa dalawa gayong inangkin nila ang lupa kasi daw po binayadan daw nila pero wala naman daw silang katibayan? Madugo yun. Ma'am, basic sa atin sa batas, ang lahat ng transaction patungkol sa lupa should be in a public instrument. So, depende. So, paano mo ba na-acquire ang lupa? So, either yan ay binili mo, minana mo, ibinigay sa iyo, ng pamahalaan by pre-patent or occupation natin doon. So, ang tanong kasi, ma'am, is papaano daw matatawag na kanila ang lupa ay kung walang kasulatan o katibayan. Kasi kung yan ay titulado, kung sino nakalagay na pangalan sa titulo, kanya ang lupa. So, kaya nga po titled property, hindi feasible yan. Pagka po yan ay walang titulo at may tax declaration, ang isa pong proof ng rights do sa lupa is yung ating tax declaration. So, not necessarily na siya po ay absolute proof ng ownership, but isa po siya sa matibay na ebidensya ng ownership noong isang property na hindi titled. So, ang isang tanong, paano daw mahahati? Kung hindi ka may-ari, hindi mo mahahati, at ang may karapatan lang po is yung may-ari. Yan. So, depende po. So, kalimitan po nagiging problema dyan yung mga minana na hindi nila naayos yung tamang proseso para mapalipat sa kanilang mga pangalan. Ay nakapangalan pa sa magulang, nakapangalan pa sa mga lolo at sa mga ninuno, ay paano ngayon hahatiin ng mga ina po. So, minsan po, lalo na pagka may nakatayo na mga bahay nila doon. So, paano ngayon hahatiin yan? So, either bilhin nyo. Bilhin na lang yung inyong karapatan doon. So, mas misa kasi lalo na pagka maliit na hindi na practicable na hatiin mo pa. So, ay di ibenta nyo na lang at ang paghatian nyo is yung pera na pagbilhan. So, mas madali po yun. So, Ma'am Norilay, pwede naman, kung kayo po ay may karagdagan pang katanungan, pwede nyo
puntahan ang opisina po mga kabrigada ng IBPE Batangas Chapter mga kabrigada. Diyan ho yan sa Palyocan West. Malapit lang ho sa SM. Oo. Pwede nyo puntahan ng Friday 1 p.m. to 4 p.m. po mga kabrigada. May libre ho silang consultation. Yun. Sa mga kay Ma'am Norilay Reboria at sino pa baga iyon? Kay Len Fair o Len Fare. Yan. Sige, Every Friday po, bukas po yung IBP office for legal aid. Kung mas maganda po if ang katanungan is patungkol sa mga kontrata o katibayan, lagi pong dalhin niyo yung mga kasulatan. Yes. Para mahirap po magsalita pagka hindi namin nababasa ang at kami nag-a-assume din lang. So mas maganda po daladala ninyo kung nagtatanong ang inyong katanungan is patungkol sa kontrata, dalhin niyo ang kontrata. Kung patungkol sa pagmamay-ari ng ng lupa o area, dalhin niyo mga kasulatan ng lupa. Para po mas ma-assess po natin ang maganda at may bibigay namin ang aming opinion based po doon sa mismong dokumento. Opo. Hindi po tayo nag-a-assume. Malinaw po iyon mga kabrigada, ha? Sige. At syempre mga kabrigada, sir, baka may gusto po kayong batiin, may gusto po kayong ipaabot sa ating mga tagapakinig ngayong umaga. Ibibigay ko na ho sa inyo ang oras, sir. Yeah, Robert. Sige, sir, Attorney Rob. Magandang umaga po sa lahat na nakikinig. Opo, Attorney Ferdy, baka may gusto kang batiin. Siyempre po, lagi nating unang babatiin ng ating pamilya. So, binabati ko po ang aking asawa at aking 2 anak. Tapos siyempre binabati ko po ang ating mga kasamahang mga abogado dito sa Batangas. At the same time ay inyong mga tagapakinig ay magandang umaga po sa inyo. Good morning po at siya po mga kabrigada, ha? Nakasama po natin ngayong umaga dito yan sa Legal na Usapan si Attorney Ferdinand Aguirre at si Attorney Robert Hilarion Pulia. Maraming salamat mga sir at sa uulitin. Pero bago lahat mga kabrigada, babalik pa ako ng konti. May mga pabati kayo baka isingilin nyo ako. Akong magkautang sa inyo, mahirap. Ayun na ako nagkakautang. New Year pa naman, tapos magkakautang ako sa inyo. Pero bago lahat mga kabrigada, paalala ko muna ha, huwag yung kalilimutan ang inyong Power Cells Herbal Capsule. Lalong-lalo na sa ating mga lolo't lola, mga nanay, tatay. Yan, alas 9:20 na ho, baka nakalimutan nyo pang pag-inom. Gamitan nyo ng maligamgam na tubig para mas effective po mga kabrigada sa inyo yung ating Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan.